Okay guys, welcome ulit sa akin channel, ReviewMe.tv. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos o pag-aaral na gagawin natin. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa exponent and radicals. So, ito ay basic sa math, pero ito ay pag-aaralan natin bilang isang preparation for studying physics. So, kung inyong napanood ang ating first and second videos natin tungkol sa Introduction to Physics at yung sign numbers, ito yung pangatlong video natin, exponents and radicals. So sa pag multiply ng isang number o yung same quantities, for example 3, i-multiply natin sa same quantity niya, which is 3, then so on and so forth, 3 times 3 times 3. So hahaba ang ating magiging solution. So gumagamit tayo ng exponents and radicals para mapaiksi. So tawag natin shorthand method para i-indicate kung ilang beses minumultiply ang isang number sa kanyang sarili. Okay? So, meron tayo ditong examples. So, A represents to any number. So, ang tawag natin dyan ay this is the base. Okay? So, itong A represents to any number. Ito yung base. And yung superscript numbers like 1, 2, 3, 4 ay tinatawag natin of course exponent. Okay. So, ang basa natin dito ay a raised to 1 kapag 2, a squared pag 3 ang exponent, a cubed, at kapag 4 ang exponent ay a to the 4th power. So, yan ang example natin. At itong a, ang basa natin dito na mayroong exponent na n is a to the nth power. Okay. So, sa exponent and radicals, meron tayong 8 rules na dapat matutunan para maging familiar sa atin lahat ng mga exponential problems. Yung mga problems na may mga exponent na madalas doon tayo nagkakamali dahil hindi natin alam rules. So, isa-isahin natin yung mga rules. Rule number 1, meron tayong multiplication rule. So, sa multiplication rule, kapag mayroong dalawang quantity na mayroong same base, okay, for example, dito, same yung base niya and meron silang exponent. Ang gagawin natin kapag same yung base ng dalawang quantity sa multiplication ay i-add lang natin ang kanilang exponent. Okay, so ito yung examples natin. Just copy the base and then add natin yung exponent. Ganun lang kasimple ang rules sa multiplication rules. So ito ay magiging 2, 5. Okay. Pangalawa, just copy the base, then add the exponents. So sa number 3 example natin, merong dalawang base na parehas, quantity na parehas, at merong isang naligaw na y na wala siyang kapares. So simple na natin gagawin dyan. Just copy the two quantities. Okay. Same quantity. X. Okay. Then, i-copy lang natin yung isa na walang kapares. So, ganun lang kasimple ang ating rule number 1, multiplication rule. So, rule number 2 tayo sa negative exponent. So, sa negative exponent, itong halimbawa, di ba sa basic negative exponent rule, kapag positive yung exponent, ibig sabihin, minumultiply natin yung base, depende sa number ng superscript o exponent na. So, kapag negative naman exponent, opposite ng multiplication, kapag positive yung exponent, so, division ang nangyayari. So, kaya a to the negative nth power, so, para maging positive ito, mapupunta siya sa baba. Okay. So, siyempre 1 ito, malilipat sa baba, magiging positive. At kapag, ito naman ang makikita natin, negative 1 over a raised to negative n. So, para maging positive ito, itong nasa baba ay mapupunta sa taas. So, examples natin, so 4 negative cube. Okay. So, kagawin natin, para maging positive siya, mapupunta siya sa baba. So, assuming that there is 1 here, nasa taas siya. So,
ilalagay na natin siya sa baba. Division ang mangyayari. So, positive na siya. Okay. Then, so, 4 times 4 is 16 times 4. Okay, 64. So, this is 1, 64. So, as simple as that. So, a raised to negative 4. So, ang gagawin natin ay just put it in division form. So, ito ay magiging a raised to 4 positive. Okay, ganun lang kasimple. So, kung positive yan, so, para maging negative naman yung exponent, ganun din gagawin natin. Negative 3. So, ililipat lang natin siya ng lugar. Ito ay nasa taas, for example, dyan. Okay, so, positive siya, para maging negative siya. So, kailangan mapunta siya sa baba. Okay, yung reciprocal niya. So, ito, ang gagawin natin, simple lang. Tingnan nyo mabuti sa negative exponent. So, ang x natin ay merong negative 2 exponent. So, para maging positive yan, mapupunta siya sa baba. Right? So, ganun lang kasimple. So, itong x merong negative exponent, mapupunta siya sa baba para magiging positive. Okay. Itong y raised to 3, positive na siya. Kaya, sa taas pa rin siya. Hindi siya malilipat. Yung a raised to negative 3, negative siya, para maging positive siya, ililipat natin siya sa taas. Okay, so ito ay a raised to 3. At yung b raised to 2 naman natin, b squared natin, ay positive na, so hindi na siya malilipat. Alright, diba? So, ganun lang po kasimple. Rule number 2, negative exponent. Tandaan nyo. So, rule number 3 tayo. Sa rule number 3 natin, napakasimple lang. Any number na merong exponent na 0, kasi ang ibig sabihin kasi ng 0 ay, ang base ay hindi 0. It's not 0. Okay? Kapag 0 ang exponent, ibig sabihin, ang base ay hindi 0. Kaya a na may exponent 0 always equals to 1. So, any number. Examples natin. So, x raised to 4, y at may exponent na 0. So, automatic 1 na ito. Okay. So, automatic 1 na. So, ikakopy na natin ang x raised to 4. Siyempre, ang y raised to 0, 1 na yan. So, automatic x raised to 4. Next question, natin? So, meron siyang parenthesis, x raised to 4 times y raised to 2 or y squared. So, ang kanilang exponent for these two quantities is 0. So, automatic 1. Any number, okay, any quantities na merong exponent na 0 ay ang sagot ay 1. So, ganun lang kasimple ang rule number 3. Rule number 4 tayo, division rule. So, sa division rule, o rule number 4, sa division rule, ang quotient ng dalawang non-zero quantities, okay, na merong same base, parehas na base, ay kukunin natin ang difference ng kanilang exponents. Kung napapansin nyo, parehas yung base nila at yung exponent nila ay magkaiba. So, what we have to do is to just get the base, a, then kukunin natin ang difference ng, o ima-minus natin ang kanilang exponent. So, ganun lang kasimple sa division rule ng exponents. So, examples natin. So, just copy the base. Okay. 3. Then, we have to minus their exponent. So, 4 minus 3. Okay. Equals 3, 1. Just simple as that. Or 3. Okay. So, pangalawang examples tayo, just copy the base. And then multiply. Okay. So, ganun lang po kasimple ang ating rule number 4. So, rule number 5 tayo. Rule number 5 is power of a power. Kasi kung napapansin nyo, yung base natin ay meron na siyang m power. Meron na siyang raised to m. Tapos meron pang isang power.
power of m and power of n. So, ano mangyayari dyan? Kapag merong a power, isang base, tapos meron pang isa, what we have to do is to multiply the exponents. Okay? Yung exponents ay i-multiply natin. So, ganun lang kasimple. So, examples natin dito. So, 3 raised to 2. Then, may parenthesis. Meron pang power of 2. Ano? So, ang gagawin natin, yung base natin, then multiply. Okay. Then, we have the answer 3. 2 times 4. 4. Okay, ganun lang kasimple. Then, multiply it. 3 times 3 times 3 times 3, I should say. Ganun. So, 3, tapos, negative 2 times 2. So, the answer is 3, negative 4. So, alam natin yan. So, dahil negative yung exponent niya, anong gagawin natin? So, kanina sa rule number 2, negative exponent rule, anong mangyayari? So, division ang mangyayari. So, mapupunta ito sa baba para magiging positive. Okay. Rule number 6. The power of a product and of a quotient is obtained by applying the exponent to each of the factors. So, kung mapapansin nyo dito, yung base natin, okay, na A, B, ay meron silang iisang exponent. So, ang mangyayari, yung exponent na iyon ay i-apply doon sa dalawang factors. Kaya yung AB na merong exponent na n, ang mangyayari, ibig sabihin, yung n power ay para sa A at para sa B. So, equals A raised to, or n power to the n power, and B to the n power. Dito rin, sa pangalawang example natin, A divided by B, ang kanyang exponent is n. So, yung n exponent ay apply din sa dalawang factors. So, examples natin, 2 times 3. Okay. 2 times 3. So, hindi natin siya nalagyan ng exponent. For example, the exponent is 2. Okay. So, what we have to do is to multiply. Okay. Okay. So, 2 squared, 4. 2 times 2, diba? 4 times 3 squared, 3 times 3, 9. So, this is 36. Okay. So, second example natin. So, this will become A. Okay. 2A squared, B squared. So, ganun lang kasimple. Sa pangatlong example natin. So, medyo complicated na ito. So, mangyayari dito, we have to do this A cube. So, yung B squared natin ay para lamang sa B, of course, di ba? So, yung square dito ay para lang sa B, hindi ito kasama sa A. So, B squared. So, we have to use parenthesis to separate. Then, cube. Okay. So, mangyayari dyan ay A cube, then B, multiply the exponent of the base B. So, okay. So, pang-apat na examples natin. So, we have the A cube, then x squared ulit, ganun pa din. We have to use parentheses to separate. Okay. Alright. This is 3. Okay, y. Okay, lagyan natin, for example, ang okay, y squared. Then A x, multiply natin. Y squared. Okay, ganun po kasimple sa rule number 6 natin.
rule number 6 pa din. Okay, continuation ito. So, A to the n power equals B. So, yung B ay hindi lamang equal to the n power sa A, kundi ang A din ay to be the nth root of B. Okay. So, ang mangyayari dyan, yung general expression nito, gagamit tayo ng radicals. So, dito na papasok yung radicals. So, itong A to the n power equals B. Gagamit tayo ng radical. Ang mangyayari ay nth. So, we are going to read this nth root of B. Okay. N root of B. So, consider the following. Ibig sabihin, 2 raised to 2. Okay. 2 squared. Then, siyempre, ang sagot nito ay 4. Ibig sabihin nito, yung 4 means yung 2 is the square root of 4. Kaya gumagamit tayo ng radicals. Okay. So, 2 cube, ibig sabihin, ang 8 ay 2 is the cube root of 8. So, ibig sabihin, itong 2 ay cube root ng 8. So, gamit tayo ng radical symbol. Ganun din sa 2 to the 5th root. Ibig sabihin, yung 2 is the 5th root of 32. So, gagamit tayo ng radical symbol. So, kung mapapansin nyo, kapag meron kayong nakitang ganito, madalas, ang tinatawag natin ay square root symbol. No. This is not a square root symbol. Ito ay radical symbol. Kasi, hindi lamang ito para sa square root. Okay? Pwede rin ito sa cube root at 5th root and so on and so forth. So, ang tawag talaga dito ay radical symbol. So, ginagamit natin ito para makuha yung square root, cube root, 5th root, yung root mismo ng isang numbers. So, pag sa fractional exponent naman, okay, this is the nth root of B is equals to B raised to 1 over n. So, for example natin, 3, the cube root of 7. So, what we have to do is, yung base natin, 7, and then, yung magiging fraction yung kanyang exponent. So, 1/3. So, yun na lang kasimple. Or, for example, kung walang nakalagay, for example, 10. So, kapag walang nakalagay na root dito, ibig sabihin yan, square root yun. Automatic 2. Then, cut 10 over 2. So, ayan, sa fractional exponent. So, yun yung continuation sa rule number 6. Rule number 7 tayo, roots of a product. So, kung mapapansin nyo, sa roots of the product, the nth root of a product is, okay, this is the nth root of the product is equal to the product of nth roots of each factor. So, the nth root of the product, ito yun. Then, equal siya sa nth roots of the factors. So, ang factors natin dito ay A and B. So, equal sila. So, kaya ang mangyayari ay yung nth root ay ma-apply din sa bawat factor. Ayan. So, examples natin, the square root of 4 times 9. So, what we are going to do, okay, 4. Then, 9. Just separate. Tapos, the square root of 4 is 2 times, yung square root of 9 is 3, of course. Then, 2 times 3 equals 6. So, ito lang kasimple. So, sa pangalawang examples natin, cube root, dalawang factors na A and B. So, what we have to do is to separate first the factors A and B. Then, just copy the cube root. Okay. So, yan yung ating rule number 7. The roots of a product, okay, is equals to the roots of every factor. So, next rule natin, rule number 8, roots of power. So, sa roots of power, the roots of a power are found by using definition of fractional exponent. So, yung base natin n, okay, ang base natin a pala, I should say.
So, raised to m. Tapos, merong nth root. So, what we have to do, kung napansin nyo, a. So, ang nangyayari sa exponent ay nagiging fraction. Fractional exponent ang nangyayari. So, examples natin, simply, so yung base is 2, yung factor. Then, just make it in fractional way, 9, 3. So, kaya 2, 9 divided by 3. Okay. The answer is 3. So, simply, 2 times 2, 4 times 2, 8. So, the answer is. So, ganoon dito sa second example natin. So, what we have to do is, first, okay. So, 8. So, fractional, negative 9 over 3. So, kukunin muna natin ng square root o cube root ng 8. So, what is the cube root of 8? 2. 2 times 2 times 2. Ayan, cube root. So, ang cube root ng 8 is 2. Then, times 10. Then, divide natin yung negative 9 divided by 3. Because negative 3. Okay, negative 3. That's it. This is the answer. Okay. So, ayan guys. Yan ang ating rules sa exponent and radicals. Huwag niyong kalimutang mag-comment sa mga tanong nyo o suggestions sa mga gagawin nating review. This is just a review bilang isang preparasyon sa pag-aaral ng physics. So, kung meron kayong mga tanong, mag-comment kayo down below. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para sa mga bagong pag-aaral natin. Okay? Thank you sa inyong panonood. God bless.